magnanakaw. Sara, magnanakaw, magnanakaw si Sara. Nagtatago naman tayo ha. 1, 2, 3. Sara, Sara, nagtatago. Sara, Sara, nagtatago. Wala ko. Sara, Sara, nagtatago. Nagtatago si Sara. Nagtatapos ka na, oy. Sara, Sara, nagtatago. Sara, Sara, nagtatago. Nagtatago si Sara. Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Maraming salamat po mga kasama. Okay, kahit mainit po, nanakaw ang problema natin sa Kongreso at sa Senado, marami din namang mga magnanakaw na kagaya ni Sara. Hindi naman si Sara lang ang magna Hindi naman maghihirap ang bayan. Hindi lang naman siya ang magnanakaw. Marami sila. Ngayon, ang problema, may mga congressman, may mga senador na tagapagtanggol ng magnanakaw. Kagaya ni Rolando Marcoleta. Kaya yan. Para po sa isa namang pagkasalita, pakinggan po natin si Kabunyog, Jose Santa Ines, ang leader ng Bunyog, Quezon City. Maraming salamat. Magandang umaga ulit. Mahilo naman lahat? Dito! Pero mas mahilo kayo rito! Natong si Sara, anong ginawa sa pera? Marami silang malit meron silang itin malit na delivery man. Sabi ni Marcolita, ito ang maangas na nagdidipin sa kay BP Sara. Anong sabi ni Marcolita? Anong basihan? Isang basihan ang pera confidential at ginagawa ng pitikas. Alam niyo kung ba kung ano yung pitikas? Kung paano gastusin ang pera, parang akala mo ay doon nagdidudukot sa ano tawag nito, yung drawer ng isang cashier. Gano'n? Ang pitikas doon lang nagpupula. Wala nang resibo. Sundry expenses ang tawag dyan. Wala nang malika dyan. Pero, ang confidential fund ano? Milyon. Napakalaki. Pero pa ano? Ha? Marcolita, ang tagapagpipinsa ni Sara, ay nagsasabi kung ano ba siya. Ito ang basihan. Andiyan lang ang kuha. Alam na kuha yan? Marami sinasabi ang kuha. Disallowance. Marami. May pinapabalik ng mga 375. 450. Mali. Mali lang yung. Mali. Hindi yung bilyon. Maraming salamat. Magandang umaga. Mga kabunyog, mga kababayan, sa mga hanay po ng mga gustong magsalita ay pwede po kayo pumunta dito, no? Mga gustong maglabas ng sama ng loob. Alam nyo, masama ang loob natin. Dahil ang pinapakita po lagi sa media, ito daw ay away ni Marcos at Duterte. Hindi! Ito ba ay away ni Marcos versus Duterte? Hindi! Ito po ay laban ng mga mamamayang Pilipino laban sa mga magnanakaw. Isang ikampo lang po ng magnanakaw ni Sara Duterte. Kaya ngayon may issue itong si Romualdez mukhang masamalo. Mapakala ang sinasabi ni Romualdez hindi siya pinag-aabroad. Ang punto po natin mga kasama, kung kahit si Martin Romualdez ay kasapuan si Saldico sa magnanakaw, panagutin din natin. Pero ang gusto natin, totoong kwento. Gusto nyo ba ng totoong kwento? Yes! Sino gusto ng totoong kwento? Lahat
Hindi! Yan po ang ayaw natin. Kung gusto natin panagutin ang mga kurap, gusto natin totoo ang kwento, may ebidensya. Ang problema, yung grupo ng mga makasara ay nagpapalabas po ng kwentong maleta. Wala naman tayong problema sa maleta. Noon pa man talaga may maleta na. Pero ang tanong lang, kailangan bang mag-invento ng fake news? Yes! Ayun! Ibig sabihin, ang kwentong maleta, pinapaguran si Sara para yung isang kalabang politiko ay bagsak nila. Hindi po tayo papayag sa mga ganyang kwento. Ang gustong kwento, mga kasama natin sa Bunyog, natin sa Bayan, kwentong katotohanan. Yan, nakalagay po dito, open Sara's bank account. Bakit po kailangan suportahan natin ang pagbubukas ng bank account ni Sara? Sapagkat yan po magkakaalaman kung ilang bilyon-bilyon ang kanyang transaksyon sa bangko niya, kasama ang kanyang ama. Sino ang gusto buksan ang bank account ni Sara? Maraming salamat. Ngayon, para po sa susunod nating magsasalita, ang Vice President for External ng Bunyog Pagkakaisa Party, Engineer Ben Tibalya. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahit napakainit, nandito tayong lahat nagsasakripisyo para sa bayan. Kung tutuusin po, sana nagpapahinga na tayo. Ako po ay retired. 46 years po akong nagsilbi sa gobyerno. Kaya alam ko po ang mga proseso ng pagliliquidate ng mga pondo ng gobyerno. At ang ginagawa ni Sara Duterte ay labag na labag sa proseso ng liquidation of funds. Naging regional manager po ako. Alam na alam ko ang responsibilidad ng isang head of office. Bakit tayo nandito? Kasi ang buhay ng mga Pilipino. Samantalang sila sawan-sawa sa pera kasi 125 billion. 11 days lang ginastos na. Nagkasakit po ang asawa ko. Hirap na hirap kami. Kasi walang isipin hospital sa kanila. Ganun kahirap ang dinadanas ng mga ordinaryong Pilipino. Pero sila napakadaling gastusin ang 125 billion. Ito ang nakakasama ng loob. Hirap na hirap tayong lahat. Kahit na meron tayong inikita, hirap pa rin tayo. Bakit ang mga magnanakaw sa gobyerno napakasarap ng buhay? Ngayon, ayaw nilang humarap sa paglilitis. Bakit natin ito ipinaglalaban? Gusto natin malaman ang katotohanan. Kasi, may po ba, ang daming fake news na lumalabas. Gusto natin buksan ang bank account para makita natin kung magkano talaga ang laman ng kanyang bangko na galing pa sa mga drug lords. Yan ang akusasyon sa kanya. Gusto natin malaman kung totoo ba talaga yun. Bakit tayo nagsasakripisyo? Napakainit ng panahon pero nagsimulat tayo dito. Wala naman nagpapayag sa atin. Nagsasakitan pa nga tayo. Kasi namamasahin tayo mapuntang sa ito ba? Walang bayad. Walang bayad dito. Pero tubig lang. Pero nagsasakripisyo tayong lahat. Kasi gusto natin marinig tayo. Marinig tayo ng Kongreso. Marinig tayo ng Senado. Kailangan tuloy-tuloy ang paglilitis. Kailangan ituloy. Kailangan lumabas ang katotohanan. Sara Duterte, panagutin! Big Sara!